Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ngayon po ay magluluto tayo ng pansit chami ng Quezon. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng Miki. Ito po yung ating gagamiting Miki. Yung pong bibili nating Miki, yung pong lapad para po talagang chaming-chami yung kanyang dating. Ito po ay 1 kilo. Hinugasan ko lang po ito ng malinis. Mga 3 beses po nating hugasan para po, minsan po kasi may kaalatan to. Kaya hugasan nating mabuti. Gagamit po tayo ng mga gulay, carrots, 2 piraso po ito. Nasa inyo po yung kung mahilig kayo sa gulay, medyo dagdagan nyo. Baguio beans, siniwa ko lang po ng slanting, medyo pahaba. Pechay Baguio. Ito po yung dulo ng ating Pechay Baguio. Ito naman po yung kanyang pinaka ibaba. Dahon ng sibuyas, 1/4 na liempo, kalahating kilong atay ng manok. Ayan, pinaghiwalay ko lang po yung puso kasi medyo may katigasan to. 1 sibuyas, 6 na butil na bawang, 1 bell pepper, 4 na siling labuyo, 2 tablespoon soy sauce, 4 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon na patis, 2 teaspoon pamintang pino, 1 teaspoon seasoning powder, optional, 2 tablespoon brown sugar, at gagamit po tayo ng pork cubes kasi po wala tayong pork stock, kaya pork cubes na lang po yung ating gagamitin. 1 tablespoon na cornstarch, tinunaw ko lang po iyan sa kaunting tubig. At ito po yung ating gagamiting panabaw sa ating lulutuing pansit chami. Gagamit po tayo ng 1 litro at kalahating tubig. Okay, umpisahan na po natin ang pagluluto. Okay, ngayon, pakuluan po muna natin tong ating pork. Ayan. Pakuluan lang po natin hanggang sa matuyo yung ating inilagay na water. Ayan, pagka po ganitong kumukulo na at medyo nare-reduce na din po yung water, isasama ko na po itong puso ng atay ng manok kasi po medyo to may katigasan kumpara sa atay. Ayan. Hintayin lang po nating matuluan at magmantika. Ayan, ganyan lang po. Ayan, pagka po ganyang natuyo na po yung tubig niya, hintayin lang po natin medyo mag-light brown bago tayo mag-isa ng mga sibuyas, bawang. Hintayin lang po natin mag-light brown itong ating pork. Pagka po ganitong light brown na yung ating pork, lagay na po natin itong ating bawang. Yan, medyo hininaan ko po yung apoy kasi ay tumatalsik-talsik. Ayan, hintayin lang natin mag-light brown bago natin isunod yung ating sibuyas. Sunod po natin itong sibuyas. Ayan. Ayan, pagka po ganyang nangangamoy na po yung ating bawang at sibuyas, susunod na po natin itong ating atay ng manok. Siyempre po, bisa-bisahin po ulit natin.
Lagyan po natin ng 1 tablespoon patis. Lagay po muna natin yung 1 teaspoon. Ito pong ating sili. Maglalagay po tayo ng konti para po medyo sumipa yung anghang. One teaspoon paminta. Itong ating seasoning. Natin lang pong haluin. Ayan, pagka po ganyang nakita natin yung atay, nabubuo na po ba? Medyo po, ano ba tawag doon? Pagka po na half cook na yung ating atay, lagay na po natin tong gulay. Unahin po natin tong tangkay ng ating pechay bagyo kasi po may katigasan to. Ayan. Lagay po natin tong bagyo beans. Yung carrot, yung bell pepper, ayan. Lagyan po natin ng soy sauce, 1 tablespoon na soy sauce, yung pong sugar, 2 tablespoon po ito, ilagay po natin yung kalahati para sa ating gulay. Kasi po itong pansit chami, ano po ito may nag-aagaw po kasi yung ano niya, yung tamis anghang niya. So po talagang pansit chami ng Quezon, ganun po yung lasa niya. Talaga naman pong masarap, may konting sipa ng anghang, konting tamis. Talaga pong yummy. Okay, hintayin lang po nating ma-half cook yung gulay at atin pong hahanguin. Ayan. Kung napansin nyo po, yung ating pong mga pampalasa, hindi ko po inilagay lahat kasi po ay gagamitin pa po natin yon pag gumawa tayo ng kaldo o sabaw ng pansit chami. Ayan, pagka po ganitong half cook na itong ating nilutong gulay, atin pong hahanguin. Pagkahango po, eto na po yung ating panabaw sa ating pansit chami. 1 litro at kalahati po yung ating ilalagay na pang tubig. Ngayon, dahil wala po tayong pork stock, magagamit po tayo ng pork cubes. Ngayon, iintayin lang po natin itong kumulo bago natin ilagay yung ating pansit Mickey. Okay? Ayan, pagka po ganyang kumukulot na itong ating tubig, lagay po natin yung sili, itong sugar, ayan, itong patis, na natira. Lagay na po natin itong ating Mickey. Ayan. Hintayin lang po natin siyang kumulo at medyo ma-reduce ng bahagya yung sabaw bago natin ilagay pa yung mga ibang pampalasa. Ayan, pagka po ganyang na-reduce na yung ating sabaw, medyo na-reduce na po, lagay po natin yung natitirang mga ingredient. Haluin lang po natin.
Lagay po natin itong ating hinamong gulay. Ayan, ako talaga naman pong yummy. Ayan, siya nga po pala, huwag nyo pong kalimutan. Lambing lang po ni Mami Essie, i-share po natin tong ating mga video para po lalo pang dumami yung ating viewers. Nang sa gayon po, marami pa po kaming maibahaging mga lutuin sa inyo. Okay, salamat po. Ngayon, ilagay na po natin tong ating pechay bagyo. Ayan. Ito pong ating dahon ng sibuyas. Ayan, lalagay po natin tong ating tinimplang cornstarch. Ayan, dahan-dahan lang po yung paglagay. Tingnan po natin kasi baka masobra naman yung lapot. Ayan. Iyan po kasi, kaya ganyang may sabaw-sabaw po iyan. Kasi po, pag lumamig po iyan, ay sigurado pong sisip-sipin na po yung sabaw. Kasi po, nagsisip-sip po itong talagang pansit Mickey, ay sumisip-sip po iyan ng sabaw. Para po yung manananggal. Sumisip-sip. Ayan. Ayan, pakuluin lang po natin to mga 1 to 3 minutes at ready na po ito. Tingnan po natin. Ayan, okay na po yung ganitong lapot. Ayan. Okay, ready na po ito para sa ating merienda, pwedeng pananghalian, pwede po kung saan nyo gustong kainin to dahil talaga naman pong yummy. O, paano po? Okay na po ito. After 3 minutes, papatayin ko na po yung apoy. Ayan, ready na po itong ating napakasarap na pansit chami. Ayan, atin na pong ilagay sa ating lalagyan. At ready na po ito. Pwedeng sa pananghalian, pwedeng sa merienda. Talaga naman pong napakasarap. Itsura pa lang. Heto na po ang ating napakasarap na pansit chami ng Quezon. Ngayon po, liligan po natin ng topping sa ibabaw. Ito po ito pong itlog. Talaga pong iyan ay meron po talaga yung egg na inilalagay. Pwede po yung ano nga ba yon? Yung maliliit na itlog. Ay itlog pugo. Ngayon, ito po namang aking lechong kawali. Marami po kasi yung aking baboy. Kaya nagprito lang po ako ng kapiraso para naman maganda sa ating plating. Pero optional po yan. Kung siyempre po, kung wala kayo niyan, okay lang po lahat. Ngayon, pero siyempre, masarap itong ating garlic. Tinoasted ko po iyan para pag kumain tayo, meron tayong nakakagat-kagat na masarap na garlic na ating toasted garlic. Siyempre, hindi mawawala ang ping-ping. Ayan, ganyan lang. O diba, napaka naman talagang katakam-takam ang ating pansit chami. Dahil tamis anghang, maglalagay tayo ng siling labuyo. Okay. O ayan, di po ba? Talaga namang itsura pa lang. Talagang gaganahan na kayo. O, okay na po ito para sa ating pananghalian. Diba? Talaga namang masarap. O paano po? Tikiman na po tayo. Okay, tikman na po natin. Talaga naman pong yummy. Nag-aagaw po yung may konting sipa ng anghang, ng tamis.
talaga pong nagbalabalanse lahat yung ating pagkakaluto ng pansit chami. Huwag na po tayong maglagay ng asin kasi po itong pansit Mickey talaga pong may kaalatan to, kaya alalay lang po, pwede naman pong tikman. Talaga pong masarap, lalo pag mainit. Kakainin na po natin hanggang mainit at talagang masarap. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Bye-bye!